Integrated Bar of the Philippines, IBP Palawan Chapter. Makakasama ho natin. Attorney, live po kayo sa RMND ZXL Manila. Si Rajuman Lourdes po ito. Kumusta po? Magandang hapon po, Ma'am Lourdes. Ayos naman po. Kumusta po? Okay. Attorney, ano ang stand at ano ang maitutulong ng IBP sa kabuuan dito po sa inyong kasamahan na pinagbabaril at napatay ho dyan sa Puerto Princesa City? Ma'am Lourdes, una po sa lahat, lubos po ang aming pagkadalamhati at syempre mariin po namin kinokondena sa buong IBP Palawan Chapter itong karumal-dumal at walang saysay na pagpaslang sa aming kasamahan na si Attorney Joshua L. Abrina. Si Attorney Abrina ay isang masigasig na abogado. Siya ay lingkod ng katarungan at matatag na tagapagtaguyod ng rule of law. At siyempre, bilang pagsuporta sa aming hanay, kami po sa IBP Palawan Chapter ay nagbibigay ng suporta lalong-lalo na sa pamilya na naiwan ni Attorney Abrina, at kami din po naman ay nagpo-provide ng legal services upang mapabilis ang prosecution sa kasong ito. Napaka-delikadong trabaho, hindi lang bilang mamamahayag, kundi ito ring pagiging abogado, target po ng mga ganitong krimen. Ano ho ang nakikita po ng inyong grupo na naging mitya po ng buhay ni Attorney Abrina? Una po sa lahat, hindi po muna namin gustong makulayan kung ano po yung nagiging pagsulong nitong investigasyon ng mga otoridad. Pero nais lang rin po namin sabihin na hindi ito isang hiwalay na trahedya lamang. Maraming beses na po sa mga nakalipas na taon na ang mga abogado sa Puerto Princesa at sa Palawan, maging sa buong Pilipinas, ay ginigipit, inaatake at pinapatay dahil lamang sa pagtupad ng kanilang tungkulin para sa kliyente at siyempre para sa ating hukuman. At Ma'am Lourdes, nakakabahala lang na ang insidenteng ito ay nagdudulot ng isang lumalalang kultura sa kung nawawala ng pananagutan sa batas kung sino man yung nagdudulot ng ganitong mga trahedya sa atin, Pero yun nga, bagamat ganun yung mga pangyayari, kami naman po ay nakikipagtulungan sa ating mga pulis at sa ating mga otoridad upang matukoy kung sino yung naging pasimuno at kung sino yung pumatay kay Attorney Abrina. Sa kasalukuyan, Ma'am Lourdes, nagtalaga na ang Puerto Princesa City Police Office ng Special Investigation Task Group para dito, at hinahayaan po natin na gumulong ang kanilang investigasyon, at sa ngayon ay hindi po muna natin binibigyan ng anumang kulay dahil bukas po ang mga otoridad sa kung anumang anggulo. Pero syempre hindi rin naman natin maaalis sa ating isipan na this may be work-related, syempre, sa pagiging abogado ni Attorney Abrina. Opo. Nakakatakot, Number one, sabi nga, napakatahimik ng Puerto Princesa. Tapos, etong si Attorney Abrina binaril sa mismong besinidad ng kanyang bahay. Ano ho yung impact nito, Attorney, sa mga kapwa ho ninyo, lalo na batang-bata pa si Attorney Abrina, sa mga kapwa ho ninyo mga abogado dyan? Siyempre, hindi naman po maiiwasan na nagkakaroon ng takot at pangamba para sa mga abogado na nasa hanay natin. Pero hindi po natin ito hinahayaan na magpatahimik para sa pagsulong ng hustisya. Hindi palibasa may takot tayo ay titigil na tayo doon lamang, Bagamat natatakot tayo, bagamat may pangamba sa ginagawa natin, siyempre nais din po natin isulong yung justice system dito sa Puerto Princesa at of course sa buong Pilipinas, Pero bagamat may takot, tayo ay magpapatuloy at hindi natin hahayaan na tayo ay patatahimikin
sa mga ganitong karumal-dumal na paraan. Patuloy nating isusulong yung naging takbo, lalong-lalo na ng mga kaso at investigasyon na hinahawakan ni Attorney Abrina. At dagdag pa dito, Ma'am Lourdes, no, ang IDP Palawan Chapter ay nagbibigay suporta rin para sa mga kaso at mga investigasyon na naiwan ni Attorney Abrina. Kami po ay tatanggap ng mga witnesses at mga ebidensya na nasa hawak niya upang ipagpatuloy kung ano man yung nasimulan ni Attorney Abrina. Natatakot lang ako, Attorney Miranda, baka mapunta sa wala kung hindi ho natin tututukan. I remember, no? May ganyang kaso long time ago, yung kaso ni Attorney Hermie Aban, na until now wala rin pong nangyari. Nandoon Attorney? yes po, nandoon din po yung Hello? Go ahead, Attorney, go ahead. Live po kayo. Yes. Nandoon po yung pangamba na hindi gugulong, kaya po kami sa IDP Palawan Chapter ay sinisikap na makamit natin ang hustisya. Lahat po ng aming mga resources at buong puwersa po namin na tututukan itong nangyari kay Attorney Abrina dahil alam naman natin may mga kaparehong insidente na ang nangyari sa Puerto Princesa at may katagalan bago nagkaroon ng resolusyon yung mga ganitong klase ng kaso. Pero bilang abogado, nandoon din po kasi na alam naman natin na the arc of the moral universe is long but it always bends towards justice. Kahit mabagal, basta sumusulong po tayo sa pagkuha ng inaasam nating hustisya, ay patuloy po tayo sa pagbabantay at pagtutuon ng ating pansin para masiguro natin na may patutunguhan itong laban. Attorney, sa initial lamang po na impormasyon na nakuha ng IBP, ilan po ang tama ni Attorney Abrina at anong klaseng baril ang ginamit? Ilan yung base sa witness, ilan yung suspect? Base po sa naging pulisa, nagkaroon po siya ng 2 tama ng baril sa kanyang dibdib at ginamitan po ito ng tinatawag na long firearm, no? Base po sa naging investigasyon, nakasarado kasi yung gate nila nung mga panahon na yon at kararating niya lamang mula sa isang prayer study na kung saan silang pamilya ay nakasakay sa isang sasakyan. Hinatid niya yung kanyang anak papasok ng kanilang bahay at saka doon siya pinagbababaril ng 2 beses. Base sa mga naging initial na investigasyon, mukhang sanay sa paghawak ng baril itong bumaril kay Attorney Abrina dahil nga sa may kadiliman doon sa kanilang lugar at naging sharp shooting yung nangyari kasi 2 tama lang ng baril tapos napatay niya agad si Attorney Abrina. So, yun yung lumalabas sa paunang investigasyon ng pulisa. And again, sinusundan lamang nila sinusundan lang din namin kung ano yung paggulong ng kanilang investigasyon. Sa katunayan, kagaya ng sinabi ko kanina, meron ng Special Investigation Task Group na nagkakaroon ng mga follow-up investigation reports patungkol dito sa insidenteng ito. Nagkaroon na rin naman ng mga ilang checkpoints kung saan maaaring dumaan at kung saan maaaring pumunta itong gunman. Okay. So, yun po yung current development. Opo. Bilang samahan ng mga abogado, meron bang na-inform or nakausap na pagsumbungan si Attorney Abrina na siya po ay merong death threats? Attorney Miranda? May ganun po ba kayo sa IBP? Sa totoo lamang, Ma'am Lourdes, ako mismo personal ko po kasing kakilala si Attorney Abrina. Wala naman din po kasi siyang nabanggit na nagkaroon ng death threat sa kanya. Si Attorney Abrina po ay isang napakabuting tao, napaka-straightforward at wala rin po siyang kilalang nakakaaway at wala rin po siyang napagsabi kahit po sa pamilya niya. Noong na-interview ang kanyang pamilya, wala rin po siyang nabanggit o
na ganitong klase ng impormasyon na kung saan ay may nagtatangka sa kanyang buhay. Kaya noon pong nalaman namin kagabi na siya nga po ay naging biktima nitong senseless shooting incident, kami din po ay nagtaka dahil wala pong naging anumang senyales na may pagbabanta laban sa kanyang buhay. Okay, so yung hinala niyo po kung ito'y related sa work, sa trabaho, baka ho palabasin or lumabas na mistaken identity, sana wag naman. Hindi naman po dumadaan doon. May isang hawak na kontrobersyal na issue si Attorney Abrina bago pa siya pinaslang. Isa rin itong anggulo na tinitignan ng mga pulisya, pero sa ngayon po ayaw po muna sana naming dumagdag doon sa pagbibigay kulay doon sa anggulo na yon dahil ayaw naman po namin na agarang manghusga sa kung sino man ang naging involved dahil hahayaan po natin na ang investigasyon ng pulisya at ang totoo ay lumabas sa mga susunod pang araw. Attorney, kami po ay nakikiramay at sama-sama ho tayong hanapin at tutukan ng kasong ito para po sa hustisya, hindi lamang po sa pamilya Abrina, kundi sa mga abogado sa buong bansa. Attorney Romar Miranda, maraming salamat ho, nakikiramay po kami. Thank you. Maraming salamat din po, Ma'am Luz. DZXL Exclusive. Si Attorney Romar